Okay, nandito na kami guys. West Philippine Sea, atin ito. So kasama natin ang ating mga Coast Guard. So nandito na rin mga media. Okay. Yung ating mga mangingisda, i-interviewin natin. 118 miles mo yan eh. Paano napunta sa China? Tanong. Nga po. Tinanong ko ang kapitan ng China, ang mga tripulantes po, para taga sa atin hindi nakapag-aral. Kami mga yung ibang maliliit, dati sumasampa, kinakarga roon. Pero ngayon, sa dami ng gastusin, yung iba naming mga kapital ay talagang minturon. Yung iba pong mga umalarga dito ay may alternatibo po, di ba, ginawa ang ating BIPAR. Yung mula na nagkaroon ng problema, yung payaw. Isang source din po yun sa kabila kasi nga tayo ng mga Pilipino, madali man tayong kausap eh. Ayaw natin ng gulo. Pero ngayon, kailangan natin ipakita sa nila na talagang atin ito. Igalang dapat nila ang UNCLOS. Dapat sa atin po lahat, tayo talaga po dito. Magandang bagay po to. Payapa natin gagawin at sama-sama po tayo. At lahat po ay nananawagan kami, lahat ng Pilipino, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At at the same time, irespeto yung decision. Marami. Sir, bilang isang mangingisda po, ano na po ang na-experience nyo na pangharas dun sa ating karagatan mula sa China? Noong nakaraan po, kasi may mga iba pa namang hindi nakakabalita na hanggang sa ngayon, yung mga pagbubuli. At the same time, kasi kami naman minsan umiiwas, di ba? Palagi kong kaya iwasan. Ngayon po may mga komento na talagang dating naglalayag, kaya ngayon mayroon po kaming La Salvia na mismo sa sarili sa Masinloc po yun. At ito po rin mga ibang dito naman po mga malalaking kapitalista na di mo tiga Masinloc po ay lumalagpas na roon, pero ang kinakabit nga po nila ay payaw. Yung payaw nga po ay isang artificial device para pag-ipunan at pag-itlugan ng maraming isda na mag-supply, kasi yun nga po napakalaki at napakarami na yung mga mangingisda na nagbibigay ng pagkain sa hapag ng sambayanan, pero napakaliit naman ng porsyento ng binibigay na kaya kami nung po mula noong 1995 ay nananawagan pa rin na sana ang BIPAR ay mag-iisang departamento para magkaroon talaga ng sariling pondo. At the same time, sa amin dito, panawagan pa rin po namin dito sa Masinloc, ang aming Peaceport sana ay pangunahan ng mga ilang mismo mangingisda at mga ilang negosyanteng Sambareño o Masinloqueño, para kasi mas magandang mismo ang maglilingkod sa sariling bayan ay kanyang kababayan. Sir, tanong lang, meron na bang chance na ang mga mangingisda naman ang pinumpilya ng water cannon ng Chinese Coast Guard? May mga insidente noon kasi nga may mga pagkukulang. Ano ang pagkukulang na binabanggit ko yun? Di ba noon lalong lumalala kasi nga nakikita nila yung mga ganun po ay may kasama rin pong media. May bahagi po doon kasi na pag may nakita silang, lalo na pag hindi natin kalahi at nakikita nilang isinisiwalat natin yung katotohanan, mayroon pong insidente noon nakaraang mga taon na mabomba, pero dahil nga po ang mga kapwa nating manlalayag na Pilipino ay gumagawa ng paraan na huwag talagang masira. Itong nakaraan po kasi talagang bakal na po yung ginamit, pero nagkaroon po ng aberya, nasira, marami pong damage. Ito nga po ngayon ay kahoy ang gagamitin natin, sariling gawa, bago kalimitang nag-participate po ngayon sa regatang ito ay mga tiga Subic. Sila po kasi ay nagbigay talaga ng mga nagparenta para sa misyong ito. Dito po ay sinubukan din naman po ng atin ito na magrenta mismo lehitimo mga tiga Masinloc. Dangan nga lang siguro iba-iba talaga ang kanilang mga perspektibo sa usapin. Kaya nire-respeto naman natin at kami naman po ay nananawagan sa lahat na ito ay hindi lang usaping politikal, pero pang ito ay ang panawagan ko palagi, mapipigilan natin kung sama-sama tayo yung patuloy na pagkalam ng sikmura ng sambayanang Pilipino. Bilang isang mangingisda po, ano po ang masasabi nyo sa
panukala ng ating Presidente Bongbong Marcos ngayon, lalo na patungkol sa issue ng West Philippine Sea na wala po tayong isusukong teritoryo sa mga Chino. Maganda yung narinig po namin yung kanyang posisyon na yon. Pero alam po rin na natin ay ginagawa naman ng lahat doon sa legal na paraan. Kaya nga po ay yung pakikipag-ugnayan, alliances sa iba't ibang mga nasyon, maganda pong hakbang patuloy yan. Kasi tayo po, kami po, lalo higit sa mga sa Masinloc, talaga po, pag nagkaroon ng sigalot, ang number 1 na tatamaan po, ang maapektuhan po, ay napakalapit po namin dito sa lugar na to. Kaya po yung, hindi lamang po to usapin ng mangingisda lahat po ng mamamayan at ng sambayanan. Okay. Thank Last you na po, lang sir. po, ano pong panawagan nyo sa ating mga kapwa Pilipino na Mangingisda. magpasa hanggang ngayon parang nag-aalanganin na ipagtanggol ang ating teritoryo? Sa mga paglilinaw po, lahat naman po ay ginawa ng ating pamahalaan, mga nanakaraan pa, ibinigay po nila ang karapat-dapat na batas. Kaya po sana sundin at respeto kung ano naging desisyon ng International Non-On-Clause. Ganda umaga po at maraming salamat. Thank you po, sir. Joey Marabi po, na Masinloc, Zambales. Thank you, sir. 2,000 Thank you. basta mga ganyan. Sino hong Thank presidente? you po, thank you po. Kan pa si ano, Ramos pa? O Erap yan? 2000? si Erap yan? Irap. Erap, okay. Ba't naman daw po kayo binawalan? Ang binawal po sa amin na kasi nang pagdating namin sa Flat Island hanggang Sparkley, kinukuha kami ng China Yimin. Pero ang Vietnam po, hey Philippines, I love you. So okay ang trato sa inyo ng mga Vietnamese Opo. na mangingisda. Oo. So mula rito sa Zambales, nakakaabot po kayo ng Spratly? Opo, last na po yun. Yun na yung last. Yun na, gaano po kalayo ang narating yun na? Pag ang Sparkley, last na po yung ng Boundary. Bangre. Oo. Ang nakalagay doon po, Property of Philippines. Mm. Flat Island, yun ang tawag po kalayaan. Saka, ano, yung Sparkley. Dumadaan kami sa Red Bank papuntang lugar na yon. Magmula kami sa bearing kami sa bearing ako sa sa Silangin, Subic. 950 miles to Sparkley. So noon pa lang po tayo meron ng tension. Kaya kayo binawalan. Ang Pilipinibi, hindi po kami binabalan na. Tuwang-tuwa sila kasi ang Pilipinibi po doon. Pag na-assign ka, kailangan magpakalbo ka doon. Sabi niyo po, Uwi mo, binawalan almutan nyo na. Kasi baka madamay kami sa mga China. Kaya nga po may tension na noon. Noon Opo. pa, may Yung tension mga, na rin. yung mga China po yun, kapwa rin namin nga mga mahirap ng fishing. Ang mga fisherman din. Kaya lang pagdating ng kwan, ay sabihin nila nga, Philippines, go! Hey! So, Tayo. noon pa kayo tinatakot ng mga ano? So, Opo. ano yan, Coast Guard? Hindi po, hindi po. Yung mga mangingisda rin Opo. ng Chino. Ah. Aba, loko rin ano ko. Pero kamusta naman po ang inyong ani noong mga panahon na yun? Yung ani, yung pangingisda nyo, kamusta naman po? Maganda po. Kasi bihira makakarating po doon eh. Kung wala ka mga 250,000 sa combustion, hindi ka makarating po doon. 950 miles. Gusto ko bumalik, pero kinuha kami na Pilipinibi. Hindi kami binabawal. Tuwang-tuwa mga Pilipinibi. Pilipino din po sila eh. Ayaw lang po kayo maipit. Opo, kawawa naman kami. Ganun po. Ano po pangalan niyo tayo? Rosalino Bilonis. Ayan, salamat Ano po. pong lugar po ito? Matalbis po. Masinloc. Masinloc. Sityo lang po ito. Sitio Matalbis, Opo. Masinloc, Zambales. Bilang Philippines. dating mangingisda po tayo, o mangingisda pa rin po kayo hanggang ngayon? Tumigil na po ako. Tumigil na po kayo. May na-experience na po ba kayo kahit minsan na nakasalubong nyo po yung mga Chino sa karagatan? Nakakuha namin po. Pero hindi naman kami yun lang. Parang tinatakot lang kami ba? Ano po yung panakot na ginagawa nila madalas? Kung ano-ano na lang. Hindi namin alam kung balik, nakabalot ba sa mga kaputi, hindi natin alam. Eh, siyempre kami, wala naman kami sa pakilaban.
Pero sa pagkakalam nyo po tayo, yung tubig na kung saan kayo po ay nangingisda pa doon, atin po talaga yun. Atin po. Ikot ko po to buong Pilipinas. Ikot ko po to. Ang unang-unang kinukuhan ko, sinargit, Kalboro. Yung Kalboro po, nandun pa yung barko. Nakatagig yun. Iniiwan namin yung mga bangka maliliit. Tinatanggalan po makina. Hindi pa po bawal. Nung dumating na po sa mga China, sa Kagwan, ini-scrap nila po. Tinataboy na kami. Eh siyempre po kung ano mangyari sa amin. Wala naman tayong mangga at bayabas doon mapagawakan. Uwi na lang kami sa magandang loob. Anong taon yun, Tay? 1994. Oo. Kalboro. Dati pa pala. Dati na yan po Kalboro. 118 miles na yan Paano napunta sa China? Tanong. Nga po. Tinanong ko ang kapitan ng China na ang mga tripulantes po, parang taga sa atin hindi nakapag-aral. Mahirap magsalita ng English. How many miles to Yimin, China to Philippines. Kalboro, Philippines? Perfectly. Mas malapit ang Pilipinas. 350 miles. Oh no, 450 miles. Yimin, China. Kalboro, so po Sambales, 180 miles lang. Mas malapit ang Pilipinas. Talaga Pilipinas po yun. Ang problema lang, ang tanong bakit makaganyan po. Ang Vietnam wala ka masabi. No rice? Okay, give. I love you, sabi. Vietnam, pakabay. Pero kung kayo bata-bata pa tayo at mangingisda pa po kayo, handa nyo po talagang ipaglaban ng ating teritoryo. Handa kami. Kasi nung kami, ready kami na banata namin sila. Kasi sa 24 kami sa crew. Siyempre, pagtanggol din namin po yung sarili namin. Sakali. Ang huli na lang, para walang gulo, sabi ng mga Pilipinidi, iwas na lang po tayo. Ngayon po sa pinapatupad po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kahit binobomba po tayo ng China dahil gusto niyang masunod kung ano po yung arbitration ruling na hindi po tayo gaganti dahil total atin naman talaga ito, sang-ayon po ba kayo? Siya nga talaga ako nga, ang kinukuha nila yan, pag-ari ng Pilipinas. Ang tanong ko, kinukistyon ko sila. Ang kapitan na original sa mga seaman, nautical map yan. Titingnan natin sa mapa. Kung ilang miles. Kung sa mga lupa, meron tayo may boundary po. Paano napunta sa kanila? Gaman lang po sila. Parang inaapi kami kasi alas wala kami sa pakiglaban. Pero kung tutuusin po, hindi sila may-ari. Makukuha natin po sa mapa yan. Opo. Nagkaroon lang kasi tayo ng yung mga naging presidente nung una kasi walang political will tsaka determinado na protektahan talaga Doon kami ang napasama ng Pilipinas kay Presidente Noynoy Aquino. sa panahon pa nila. Panahon ni Noynoy Aquino, Presidente Noynoy Parang Aquino. hinayaan na tayo, no? Yun niya, parang hindi niya pinagtanggol kami. Oo. Yung mga isang mahirap. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, ano po kayo? Mga isda pa rin kayo? Hindi na po. Hindi ka na po. Hindi na. Pero anong Pero ano na-experience pong sa mga kasama nyo po? Mga kasama nyo nung Na panahon ni mangingisda? Duterte? Naghiwalay-walay na po kami. Nag-iwalay. Kasi Totoo wala po na ba- talaga. Totoo po ba na hindi daw masyadong lumalayo noon dahil alinsunod sa kagustuhan ni Duterte, hindi masyadong lumalayo ang ating mga mangingisda? Hindi. Kasi ang kasama ko, pumupunta ang pagkalburo, kaya lang, pag gumunan ang China, binubomba sila ng Binobomba. tubig. Binobomba rin po sila ng panahon ni Duterte. Kaya, kawawa yung mga Fisherman. mga mahirap. Yun malang ang binubuhay sa pamilya. Kaya sabi ng iba, pupunta na itong mga China. Kung magnakaw tayo, masama.
Umanap buhay tayo nga buhay namin nakataya. Kung ano mangyari sa buhay namin, hindi namin alam pamilya. Kung madubog kami sa laot, mamising, ano. At ganito sa wala tayong magawa, wala tayong power ng ilaban sa kanila. So, kawawa nga kami. Salamat tayo. Oh, sige, salamat po. Kaya natin So, kailan yung last nyo po na nangisda? Ako na. Nung tinigil ako, Hot water. nung tinigil po ako, sabi ni ng Bipar, i-stop nyo na yun ka, baka kawawa naman. Mabuti naman ang Bipar, nagpapayo rin. Ang Coast Guard, mga maritime, kahit nagpapayuhan kami. Kasi mahirap na. Yun nga na. Tumigil ako. So, ano nangyari ngayon, Tay? Na ito na ngayon, nag-ano na mga ano po? Kaya ang mga isda nga mga small fishing sa amin, mga small fishing shooter, Opo. hindi na makalayo. Hindi na makalaot. Hindi na. Paikot-ikot na lang. Ibig sabihin, Kasi delikado sila. opo, kahit sinong tanong yung interview, na imbis na doon, malaki ang kinikita ng mga isang kagaya sa amin, mahirap. Hindi na makita ng pero dito lang tayo paikot-ikot. Kasi yung na yan, yung Flat Island, Kalayaan, nakukuha niyo po yun eh. Marami talaga isda din, Tay. Matagal pa po ang naganabigar, nanibigisyon ka. Ang papansin mo, 24 hours lang hindi na kaya ng bangka. 15 tons, 10 tons ang karga. Hindi na kaya po. Bago kami makarating doon, isang sakong bigas, ubos na po yun. Talaga ng pakakapal isla. Daming isda. Mga talakitok, mga ano. Pag linambat po yun, kasama namin mga taga Mindoro, Negros, hindi lang po kami taga Sambales. Anong boat, Malaking fishing bangka po. boat nila? Porciner, mga Ang ganon? kwan ng sa kanila po, Porciner. Porciner. Ay, sa amin Yung po, mga bangka, ano po yun? yung bangka, Diyan lang. dito na sa amin sa Pilipinas. Ang sa kanila hindi. Porciner talaga. Pero nung pinatigil kayo sa pangingisda, anong tulong ng ating gobyerno? Wala naman po kasi halimbawa kayo po may-ari ng bangka. Wala naman yun lang, wala tayong magawa. Ano niyo yun, Tay? Pagkatapos nyo mangisda, ano na po yung ikinabuhay niyo po? Yun na, hindi na ako nagkuhan. Nagtintang asawa ko, may bis kami dyan na maliit. Doon ako, nagkaroon ako ng alagang bangos na hindi gano'ng marami, mga 5,000 na pieces. Yung mga pinapatay ko. Saan yung bangus niyo, Tay? Doon sa panto, dagat. Hindi pa naman malaki mga ganyang plan. So may net lang siya, ganon? Opo, opo. Hmm. Sabi ng anak ko, kawag na lumayo. Ako, lumaki ako po sa dagat. Ang problema lang, yun lang. Marami nakaaway. Binabawal kami nga. Tayo pang may-ari, tayo pang wala tayong magawa. Yun ang pampo. Ang totoo lang, kung isipin lang ng isang pinakamata sa atin, anong silbi ng nag-aral po tayo ng nautical? Anong silbi po ang tanong? Hindi ba po ang nautical? 2 years po yun. Wala pa yung mga GPS na yun, wala pa. Ang original yung mapa. Makikita po yun. Di ba po? Makikita niyo po yun. Kung ilang nilahi. Sa lugar ng China, pagka nagkakasya ng Philippines, paano na po sa China? Ibig sabihin, parang nasabayan, Pabayaan, Tay. ang kariarian ng dagat ng Pilipinas. Okay Kaya na mo. ngayon, kay Pangulong Marcos lang talaga na binabantayan ngayon. Kaya ayan, may mga alyansa na paglaban ng West Philippine Sea.
Ang West Philippines yan, hindi sa talaga, Pilipinas talaga. Opo. Tingnan nyo lang po sa mapa yan eh. Kasi tayo, excuse lang sir, marami na akong masabi sa inyo. Ang dagat, may boundary ang bawat pan tayo. Ang galing China, Vietnam, may boundary din po yun. Di ba po? Japan, Amerika, o anong nasyon. May boundary. May mga boundary po yun. Pag-ari ng Amerika, pag-ari ng Australia, pag-ari ng ganito. Parang ganito rin po yun. Opo. Eh bakit kami sa mga... kami na isang mahirap tayo. Isang mahirap lang kami. Oh. Hindi na ganitong buhay namin kung hindi lang kami sinukuan. Ay, Inuusig ng China. kung isang laot kami po, kuminsan, ang binta kayong may-ari ng bangka, 1.8 million. Ang 800,000 napunta sa tao. I-divide yung po, 24 crew. Alisin ng expenses, yun po. Mahina na po mga 35,000. 3 days lang po yun. Oh, ngayon binawan. Wala na. Ano? Ibig sabihin, balik kami sa grade 1. Ayaw mo namin po nga. Hindi bali po, baka malay po natin makabalik ulit yung mga mangingisda doon. Ngayon po, kagaya sa amin mga senior, hindi na kami bigyan permit ng mga Coast Guard. Coast Guard kasi po, over. Senior na. Apo. Pero pwede ko ibigay sa kanila yung ano, Sige po. yung sa mapa. Okay po tayo, salamat. Salamat din po. Thank you, Tay. Opo, salamat. Salamat. Ilan taon na kayo, Tay? 74 na. 74 na. Mag-77 na itong August 7, 1949. Ano pangalan niyo, Tay? Rosalino Billion. Rosalie. Apo. Thank you po, Tay. Okay, Salamat. Salamat din.